Diplomatic solution, inaasahan ng Pilipinas sa pagbubukas ng borders para mailikas ang mga Pinoy na naiipit dyan sa Gaza. Yan ang ating tatalakayin kasama sa Department of Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega. Yusek De Vega, magandang tanghali po. Magandang tanghali. Yusek, una po sa lahat, ano na po ang update sa pagbubukas ng Rafah border crossing upang makatawid na ang mga Pilipino na kabilang sa naiipit sa digmaan dyan sa Gaza? Well, as of now, wala pa tayong updates kasi ang latest word yung kapon, yung sinabi ng Israeli ambassador sa amin na tinatalakayin nila ng Egypt government yung proseso ng bukas kasi both sides don't want ayaw nila na gagamitin itong pagbubukas para may makatakas na Hamas, no? Para may papasok sa Egypt or vice versa, may papasok naman na nagpapanggap na aid yung pala ammunition. So, ang sabi lang nila, sabi ng Israeli, it could be any day now na magbubukas. So, kailangan handa yung ating mga kababayan at nagipag-ugnayan si Ambassador Fred Santos sa kanila, sa ating mga kababayan sa may Gaza side, sa southern Gaza, malapit sa border. Alright. Yusek, maaari niyo po bang ilarawan sa amin itong Rafah border? Safe po ba ito? Ano po ang assurance ng Israel authorities na walang maging aktibidad sa border na ito habang nililikas po sa digmaan yung mga naiipit po? Especially now, nakikita po natin medyo merong escalation po nung conflict po no, dito sa borders around Israel and Palestine, Yusek. Opo. Yung putukan o yung pagsasalakay ng Israel ay ano po to sa may northern Gaza at Gaza City. Southern Gaza, kung saan yung Rafah crossing, wala doon yung putukan right now. No? Ang mangyari po diyan, ang crossing, pag nabuksan, may konting corridor, yun ang ginagarantiyan ng parehong bansa. Corridor, papasok ng Egyptian side. So, maliit na corridor lang yan. Yan ang guarantee na hindi magkakaroon ng attack dyan. No? Pangalawa, pagdating sa Egyptian side, hindi ibig sabihin lusot na kasi ang Rafah crossing, wala dyan yung Egyptian authorities, yung immigration nila. No? Pagtawid ng Rafah crossing, may corridor, maiksing corridor, titignan ko dito gano'ng kahaba, no? Ayan, corridor, only a few, hindi lalagpas ng a few kilometers. Tapos pagdating doon, may immigration yung Egypt. Tapos bago lumusod. Ang worry natin, hindi po yung corridor, pero gano'ng katagal sila ipoprocess doon sa Egyptian side para sa kanilang mga visas na pending na ngayon sa Egyptian government. Nakasubmit na lahat ng pangalan nila sa Egyptian government. Kasi ayon sa ating experience, no, nung nangyari tayo sa Sudan, nung nag-repatriate tayo galing Sudan, matagal-tagal pag nasa border ng Egypt para ma-process. Of course, they do their best. Ayaw kasi nila may pumasok na Hamas terrorists. No? So, may guarantee tayo dyan. Ang walang guarantee po sa northern Gaza at city of Gaza, kaya nananawagan din kami, kung may Pilipino man doon, pero ang sabi ng embahada, wala. Kung may Pilipino man, please leave and go to other parts of Gaza, close to the border. Hintayin na lang natin na bumukas na, umayag na silang tumanggap ng foreign nationals. Pagka binuksan ba ito, Yusek, is it open also to yung mga Palestinians o dapat ibang citizenship? Kasi may narinig ako na pwede, for example, yung Pilipino na makatawid. Pero yung asawa niya, kung Palestinian, hindi raw po pwede. So, ganun po ba yung mangyayari? Nilalandam namin, pero totoo po yan. Ang sabi ng Israel, walang Palestinian bibigyan ng authority lumabas ng Gaza. At ilang ayaw rin ng Hamas, yung mga opisyalis or in charge ng Gaza na may lumabas sa Palestinian. Similar po to sa Ukraine situation. Sa Ukraine, nung sinubukan ng mga Pilipinang umalis, okay, pwede sila umalis, pero yung mga asawa nila naiwan. Kaya may mga Pilipina na iwan na lang sa Ukraine. Ganun din ang maaaring mangyari ngayon
kahit ba alert level 4, hindi natin makakain ng kunin sa pilitan, no? Ani kung mananatili talaga sila doon, parang may babala na take care for your safety, no? So far, at least, wala pang agreement na Palestinians will leave Gaza. What about children? What if there are Palestinian children, Yusek? Apo, remember po, yung mga Palestinian-born na anak ng Pilipina are also entitled to Philippine citizenship because yung sumusunod alin sa according to our constitution, sa ligang batas natin, jus sanguinis tayo, meaning yung nagdetermina kung ano yung citizenship ng tatay o nanay mo. Hindi ka lang pareho, kahit isa lang. So, nanay nila Pilipina, they are entitled, and they have Philippine documents, yun na nakasubmit sa Israel and Egypt. I don't think they have Palestinian documents, kahit ba maaring dual citizen sila under State of Palestine. Pero makakalusot po yung mga anak. Yan ang pagkaintindi namin. Wala tayong guarantee at all sa spouses. Now, maaari, ayokong maging alarmist, maaari kung mayor de edad, baka sabihin ng authorities, hindi pwede. Pero yun nga, may hawak naman silang Philippine citizenship. So we think they'll be allowed in. Yusek, kapag nakatawid po sila sa Rafah border ang ating mga kababayan, so dito na po ba isasagawa itong repatriation process ng mga Pilipinong gustong umuwi? Opo, kasi nandun yung ating mga tiga-embahada ng Cairo. Meron silang inalki ng mga bus, no? Mga bus, good for 150. Although we don't expect 150, no? Maximum na Filipino ngayon, 135. Ang latest number, no? Kasi 131. Tapos ngayon may 4 na bagong lumitaw, no? So, dadalhin sila sa Cairo, which is not a short ride, no? Kasi po, pagtawid mo sa Rafah crossing, tapos yung corridor, tapos baksak mo Egyptian territory, o process ng papeles, nasa Sinai Peninsula ka. Sinai Peninsula is part of Egypt. Binalik po ng Israelian sa Egypt noong 79 peace agreement nila. No? It's a peninsula, it's not mainland Egypt. It's 5-hour or 6-hour cross. Pero hindi yan no man's land, no? Desierto yan, pero hindi yan no man's. May konting civilization yan, may mga bahay, may lugar yan. So, pagdating sa Cairo, after 5 or 6 hours, hindi agad na dadalhin sa aeroplano yan. We're going to give them shelter muna, 1, 2, 3 days, at saka kukunin ng commercial flights. Of course, there are over 100, so hindi biglaan yan. Pero kaya yan kasi nung sa Sudan, nakapag-uwi tayo ng almost 800 Filipinos. So ngayon, mas konti. So kaya po yan. Yusek, nabanggit niyo po kanina na may... They cannot stay in Egypt. Yan ang usapan na natin. No? Tatanggap ng foreign nationals yung Egypt, pero yung kanilang mga embahada kailangan maggarantiya na susunduin nila at iuwi, i-repatriate at hindi sila may iwan lang sa Egypt. Kasi yung permit nila to stay in Egypt is temporary lang para parang transit para makalis ng bansa. Alright. Yusek, nabanggit nyo kanina may listahan po kayo ng mga kababayan natin na nandun na sa border. Ilan po yon at kamusta po sila ngayon? Well, hindi ideal. Hindi ako magsisinungaling na napakaganda ng situation nila. Hindi po. Kasi border, may balita kami yung isang nanay nga kumakain na ng expired bread kasi kulang yung food, no? Alright, there are about 78 na nasa border, pero hindi at all the time may 78 kasi yung iba, dahil ilang araw na naghihintay, pupunta sila sa other parts of southern Gaza at nakakahanap ng lugar, no? May mga lugar na may isang Pilipina, inaalok yung bahay niya kung saan naninirahan mga ibang mga Pilipino. Okay, so they are safe. The question is, kamusta na yung kanilang supplies, no? At saka syempre, may blockade, no? So, limited yung food and electricity sa Gaza. I won't lie, hindi ako magsinungaling na napakaganda ng kondisyones sila, nor is it na yung Gaza
yung ating mga opisyalis sa Aman makakapasok. Hindi rin. Kaya nga naka-alert level 4 kasi gera po to. They are safe for now. At hopefully, at least by this weekend, nakalusot ng Egypt kasi pagdating doon mas madali. Isang advantage, so maraming relief agency sa Gaza, UN and others, Red Cross, Red Crescent, tawag doon, sa Islamic countries na aktibo. So, wala namang natutulog sa kalsada, no? But this is war, so it's not an ideal situation. We hope makapasok na sila sa Egypt as soon as possible. Yusek, meron na po ba tayong update naman sa mga abductions ng Hamas group at kung meron ba tayong mga nawawalang Pilipino na nakidnap or na abduct ng Hamas? Meron tayong 3 missing Filipinos pero ayaw namin kumpirman. Hindi namin kumpirman na abduct ng Hamas kasi wala pa tayong confirmation na kaya sila nawawala dahil dinakip nga ng Hamas. Although confirm ng Hamas na meron silang hawak na over 100 people sa Gaza. Baka may kasama diyang mga Pilipino, kasama yung 3 nating nawawala, no? Pagkasalan natin na hindi at nasa Israel lang sila at hindi pa sila namatay, no? Hindi napatay, no? So, sana lumitaw pa rin. So, 3 confirmed casualties and 3 missing Filipinos, yun pa rin ang statistics, no? Ang advantage though is hindi umakyat at saka yung mga Filipino sa southern part of Israel na kung saan pinasukan ng Hamas nalipat na sa safer ground. So we'll update you on that, no? Alright, Yusek, speaking of the casualties po ng mga kababayan natin, may update po tayo dun sa pagpapauwi ng mga labi po nila? But we expect it soon. Yung isa hindi, no? Because yung isa iuwi ng labi, cremated remains ng misis mismo na tumitira sa Israel, uuwi siya ng Pilipinas around November. Pero may 2 pa, inaayos pa. The Israelis are actively helping here kasi bibigay din sila ng ayuda, hindi lang Philippine government, pero Israel sa mga namatay, no? Mga next of kin ng 2 kasi sa Israel law, yung mga namatay dahil sa terrorist, binibigyan ng assistance yung family kahit na hindi Israeli. So, we'll tell you. By the way, about yung iuwi, gusto ko rin take advantage. Bukas mismo, darating yung first batch na umuwi from Israel, hindi to from Gaza. From Israel mismo, 17 or 17 persons na ayaw na doon dahil either na economic problem or kasama dyan yung mga konting na-evacuate from the south, ayaw na tumira doon. Of course, we understand, obviously, no? At saka for economic reasons. So 17 sila inuuwi ng Migrant Workers Office ng DMW. Sasalubungin sila dito bukas sa airport. Kasama na yung DOH yan at ibang agencies para tulungan sila mag-reintegrate. No? So yan ang first batch. Sa Gaza though, wala pa kami ma-confirm na date kung kailan makakarating ng Cairo at mauwi natin. But we'll update you po. So, bilang panghuli na lang, Yusek, meron po ba tayong balita kung kailan mapapauwi yung mga labi ng ating mga Pinoy na nasawi dyan sa digmaan? At kung meron rin po kayong maikling mensahe sa ating mga Pilipino na naiipit ngayon dyan sa Israel, lalo na po dyan sa Gaza Strip? Well, we hope that this month, mauwi na yan. The Israeli ambassador said he himself will welcome the remains, no? Pagdating, no? Sa airport. Inaalok din ng Israel na yung family, mga pamilya na namatay, pwedeng pumunta ng Israel. Nagastusin nila para iuwi yung bangkay. No? I mean, parang out of honor, no? So we hope this month. Although shipment of remains takes time, kahit na walang gera, it could take many weeks. So I cannot guarantee, pero darating po yan. As for yung mensahe namin sa kababayan, nandito pamahalaan under President Marcos at lahat ng mga ahensya ng pamahalaan. It is a whole of government approach, hindi lang DFA. Iba-ibang ahensya, kasama na yung DMW, OWA, DOH, DSWD, DOLE, DND, at saka pati yung ibang branch of government, yung legislature, ginagawa namin lahat para matulungan kayo at makauwi kayong mga gusto nang umuwi at saka yung sa Israel,
maprotektahan kayo. Salamat din sa pamahalaan ng Israel dahil ginagaranti ang safety nyo. Sumunod lang kayo sa patakaran ng announcements ng Israel and Philippines. And for Gaza, please stay in the southern part. Don't go back to northern Gaza kasi doon magkakaroon ng ng attack. So we hope you'll be through the border in a few days. Ingat po Okay. kayo. Salamat po. Maraming salamat po sa inyong oras, Department of Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega.